Binigyan tayo ng Lord ng 5 senses. At bawat 5 senses natin, yung nagpo-communicate sa ating brain. Di ba? Kunyari, naranasan niyo na ba na minsan kayo ay napasok? Napasok. Tapos pagkatapos niyo mapasok, ay naranasan niyo bang labanan to ng inyong isip na para bang hindi mo pinapansin, then later on, you don't feel anything anymore? O naranasan mong lagyan ito ng close-up, all game, at the end, tayo ulit. No? O ano pa nilalagay? What are you putting there? You're doing your best. I'm telling this because we are trying to prevent pain. Pain is really hard to bear. Talagang hirap ng merong pain. Diba? Amen? Now, I'd like to show you something na talagang mag-improve ng ating buhay sa Panginoon. Kaya, meron akong question dito. Where will I start? Saan ako magsisimula? Where will I start? Saan ako magsisimula? Let's look at Romans chapter 12, verse 2. Nilid ako ng Lord to look at this. Sabi niya gano'n, don't become like people of this world. Look at it, ha? Sobrang specific ang sinabi niya. Huwag kang maging katulad ng mga tao sa mundo ito. Don't become like the people of this world. Instead, change the way you think. Change the way you think. Then you will always be able to determine what God really wants, what is good, pleasing, and perfect. Pag tingnan natin dito, these are the things that we will see. First, is we need to start with our eyes. Tingnan natin ang ating mga paningin. What do you see? The people of this world. Ano nakikita mo sa kanila? Di ba ano na? Devastation na kung tutusin. Papunta na sa wala. Kung tutusin, it start with our eyes. First, we must start with our eyes. Ano ba ang patutunguhan ng mga tao? Saan sila papunta ngayon? Siguro para sa atin, baliwala lang. Ano pakialam mo sa kanila? But you think, let us start looking on it. Mga taong magatalino, saan sila pupunta? Ano nangyayari sa kanila? Pangalawa, second, change the way we think. Determine what God really wants. Ano ba talagang gusto ng Diyos? Tingnan natin mabuti. Kung di man tayo naniniwala sa we really don't believe in God. But let's start to think about this. Walang nag-exist without somebody done it. Binild niya, and that what God can do. May isang lalaki na hinamon ng Diyos. Right? Actually, it's just a story. Hinamon niya ang Diyos. There are all members siya ng mga matitinding inventor, scientist, ang dami niya kayang gawin. Sabi niya, God, whatever you can, I can do it also with my technology. And then here comes God and said, okay, let's start. If you really want to challenge me, sabi niya ganyan, okay. Sabi niya ganyan, let's start from mountain. Gumawa ka ngayon ng bundok. I can do that. So ginawa nung scientist o yung inventor na yun, nag-start siya magdig susubukan niya magdig ng maraming lupa. And God stopped him. Sabi niya, don't touch the earth, don't touch the soil. Huwag mong hawakan yan. Sabi niya ganyan, bakit po? You need to start from nothing. Sabi niya, paano ako gagawa ng bundok kung wala akong lupang akutin? No. Start from nothing. So, gumawa ka ng halaman. And he was about to touch yung seed. At talaga niya naman, don't touch it. Why? Start from nothing. Sabi niya ganyan, parang naman madaya ka. Gagawa nga ako ng halaman and you don't want me to touch anything. That's it. Yun ang kaibahan natin. Ako, Diyos, I'm God. From out of nothing, I can create something. But you need to touch something para magawa ka. I can do it by mere saying it. Pag sinabi kong, let there be plants, let there be animals, sasabihin ko lang yung magkakaroon na.
Eh, ikaw, kaya mo ba yun? Napaisip yung scientist o yung inventor. Palagay ko yun ang malaking kaibahan natin. You see, I really exist. Because everything that you can see, it is out of nothing. I created it. O diba? Galing na natin Diyos. Amen? Pangatlo, na pwede mong gawin, thirdly, do what is good, pleasing and perfect for God. Nilagay ko itong mga bagay na ito para pagsimulan natin, kilalanin talaga ang ating Diyos. We need to know Him better than how we know Him today. I'm not going to tell you what to avoid kasi ang daming inihingi. No? Thirdly, what is good, pleasing, and perfect for God. Hindi ko sasabihin na huwag kayong magganito, huwag kayong magsalita ng ganyan, huwag kayong magkaroon ng ganito, huwag kayong gumawa ng ganyan. I'm not going to tell you about that. Kasi hindi yun ang magandang pag-usapan. Alam nyo, for you to know na yung ibinibenta ay maganda, hindi siya gumagawa talaga ng comparison. He's trying to tell kung ano kayang gawin ng bagay na yun. Pag ang isang tao ay nagkumpara na, mas maganda itong cellphone ko kasi dyan, something is wrong. Kasi gusto niya may sirain siya para may palpita sa sarili niya. But this is one thing. Kapag may nagpaliwanag sa isang bagay, pinaliwanag niya ang ganda nitong reel ito. Kasi itong reel ito, itong kaya niyang gawin. Pag ang sinasabi niya yung kaya niyang gawin, ayan na. Maganda talaga yan. Andiyan ba kayo? Amen. Kaya pagka tumitingin din sa ako, bago ako mag-compare ng bibilin ko, tinitignan ko muna yung specs ng bibilin ko. Pangalawa, inaalam ko kung anong meron sa specs na yun. Pangatlo, anong kayang gawin ng aking binili. Bakit? Yun ang mag-aano sa akin, mag-attract sa akin. And then after that, at saka ko yung titignan yung iba. Andiyan ba kayo? Hello? Andiyan ba kayo? Tignan natin. Itong kayang gawin ng Diyos sa ating lahat. Isaiah 58 verse 11. The Lord will always lead you. He will satisfy your needs in dry lands and give strength to your bones. You will be like a garden that has much water, like a spring that never runs dry. Let's bow our head, please, and close our eyes. Father, be with us right now. I pray that you will touch each and every one of us. I pray that your presence will be here. I pray, Father God, the Holy Spirit will move mightily right now. I know, Lord, your word is powerful, the two-edged sword. It can struck as our hearts, Lord. It can separate the bones and marrows, soul and spirit. God, your word is powerful in us. Bless us right now by the precious blood of Jesus Christ and even the sanctifying power of the Holy Spirit as we gather here this morning. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Kamayan mo nga po yung tatabi mo. Sabi mo, kung lalaki ang gwapo mo, pag babae ang ganda-ganda. Kaya nakamayan mo na, ha? Tapos, bakit ba pag pinag-usapan na maganda at gwapo, dalawa na lang napansin ko, nakangiti yung tao at saka nag-uusap pa ng matagal. Di ba kayo naniniwala? Pangalawa, sabi mo ulit sa katabi mo, makinig ka. Share, makinig naman. Ito ang kayang gawin ni Lord. The Lord will always lead you. Hindi natin napapasin ito eh. Araw-araw, every time we do something, He's leading us, whether you like it or not. This morning, the Lord showed me what I'm preaching. Una, pagbaba ko ganyan, when I went down, I started to put my hands on the pocket ng aking susor. And then I remember, wala yung wallet ko. E paalis na kami. So I went up. Pagbaba ko naman, biglang, hindi pala gano'n. Sinod ko na yung jacket. Paalis na talaga kami. Si Cadmiel, bigla niya binigay sa akin yung $5. Dati, ito nga pala yung $5, di ba nagalaw? Kung hindi niya binigay yon, hindi ko malalaman na wala akong wallet. At pag wala akong wallet, wala akong lisensya. At pag wala akong lisensya, may nangyari sa daan, lagot ako. So, kinuha ko yung $5, sinabi ko, tinan mo, follow my leading. I went up stairs and then get my wallet and
put the dollar there, and then put it again and said, tignan mo nga naman, Lord, kung hindi ko nakita yun. Maya-maya naman ha, paalis na kami, bigla may tumawag. Pastor, yung charger ko. Sabi ko, kaya pala kami nadidili ng pag-alis. May tatawag pa. Sa totoo lang, God is leading us. And sometimes, maliit na bagay lang yan ha, sometimes we don't know. He is really leading us. Itong pangako, tignan nyo ha, He will satisfy your needs. Tanong, a big question this morning, sino ang may pangailangan? Amen. O konti lang pala. Sino ang may pangailangan? Amen. Sigurado kayo may kailangan kayo? Amen. He said, He never say, I will supply your need, but He said, I will satisfy your needs. It means like this. Iba yung may kailangan ka, binigyan ka ng konti, hindi sinabi mo, kulang pa. Si Lord sabi niya, I'm going to satisfy your needs. Ibig sabihin niyan, kung hindi man eksakto, ito ay sobra. Pag may kailangan ka, He's not talking about, okay, you have a need, I'm going to supply it. No, it's not about supplying, but to satisfy your needs. Sinabi niya ganyan, nag-sample pa siya, even in a place of dry land. Dito hindi nagda-dry. Kasi nag-iisno. Dry lands. Sabi niya, dumating ka man sa time na medyo pupunta mo, yung lugar mo, dry lands yan. Ano sabi niya? Isa-satisfy ko pa rin ang kailangan mo. It's not talking about money, I believe. Kasi may mga tao punong-puno ng pera. They got a lot of money, but they're not satisfied with their life. Tama? Ang daming pagkain, grabe yung pagkain, pero hindi sila satisfied sa pagkain nila. Tutulog na lang, hindi pa makatulog ng maayos. Pag sinabing satisfied yan, ang sarap ng tulog niyan. Diba? Hallelujah. At kahit ng pagkain niya ay pangat. Ito siya, sabi niya. Guys, araw-araw Lord, maya-maya nagbabagong lasa. Natatagtagan. At nag-iibang kulay. Maasig na. Niluto ko lang adobo. Diba nga may ganun na adobo na? Pag niluto mo, unang kain mo masarap talaga. Pero pag nabukasan pa, mas masarap, no? Sabi ko nga meron sa adobo. Tapos yung sabaw, isasama mo pa sa kanin, na nalipasan na ng isang gabi, parang mas masarap, ano? Gamisa para yung galawin sa unang luto eh. Iba yung lasa mo, nag-iiba. Patagal-tagalin mo kaya? Baka magiging sinampalukan. Dry lands! He will satisfy. And give, eto na, give strength to your bones. Ayun yung naripukan na kay Daddy Shoni. Malakas pa rin ako. Give strength to your bones. Kasi He knows all of it. Kung meron ka mong panghinaan, ayaw mo buto mo. At kapag yan ay nanghihina, ibig sabihin niya, apektado na lahat. But with strong bones, sabi niya ganyan, you will be, ito na ang kanyang pangako. Ito yung kayang gawin ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. This is what He can do. You will be like a garden. Ayan ha, garden. We know what's the meaning of garden, di ba? Kung hindi man bulaklak ang kaya itong itanim, you can even plant yung mga vegetables. Tama? Kung pwede lang itanim yung pera, no? Basta yung mga usbong na mga dollars, mga dami ganyan. Sana nakapagtanim na lahat. Ano? So it's talking about garden. Of course, it will not literally be like that. Then you sell your vegetables, you sell your trees, you sell your fruits, you sell your flowers, di ba? It will turn into money that has much water like spring that never runs dry. Hallelujah.
Yung buhay mo, yung needs mo, bibigay niya. Hindi ka pa, wala, kahit nasa tuyong lugar. Pero ang gagawin niya, yung bahay mo, kapag inilagay ito sa lugar na yun, ano mangyayari? Hindi natutuyo. Blessed ka. Di ba? Amen? Kaya nga yung mga katabi niya, nagagwapuan, nagaganda, laging fresh. Para malaman nyo ang itsura talaga nila, abangan nyo sa pagising sa umaga. Yung mga, lalo yung mga nurse, wala pang mga kulay sa kilay. Akala mo nasunugan. Ikaw ba yan? Oo. Teka lang ha. Tsaka lalagyan ng mga pintay mga mukha. Maglabas. Oh, nag-iba ka. Follow His leading. Yun ang gusto niya. If you're going to follow God with all your heart, itong leading niya, satisfied needs. Anong kailangan niya? Follow His leading. Sunod na verse. Psalm 138 verse 8. Sabi niya ganyan, the Lord will fulfill its purpose for me. Ayan na. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. He has a purpose for you. Meron niyang purpose. Whatever things happen to you right now, or whatever things that is happening right now in your life, may purpose siya. Meron siyang design kasi. Alam niyo, may isang mahirap, di ba? Minsan mahirap ayusin. Minsan bigla kang gagalawin. Ayusin yan. Imomold ka. This time, you were like a clay in front of Him. Like, just like what He said in Psalm, Isaiah chapter 8. Jeremiah chapter 8. You will become like clay. And you're being put in His own, whatever it please Him. Sabi ng Jeremiah chapter 8, kung ano ikatutuwa niya, pag tinignan ka, parang walang itsura. Alam niyo yung bahay, nakakita na ba kayo paano ginagawa ito? Di ba? Nahukay na hukay. Bisa nga hindi mo alam, ano ba paghukay yung ginagawa nila? Hinuhulaan lang ba nila yan? Yung pala tinatarget nila yung pinakamatigas. Hinahanap nila pa, dahil yun ang magiging foundation. Yun ang foundation. Pag hindi nila hukayan, hindi nila magiging foundation. They will not see the foundation. Just like yourself, you are being digged by God and trying to dig all that you have. And then, if you're in this patient, kapag nasa isang sitwasyon ka, makikilala mo lang sarili mo pag dumadaan ka dun eh. Alam mo yun? Hello? Di ba minsan nasarap magpayo? Alam mo kapatid, yung pinagdadaan mo yan, kaya mo yan. At huwag ka mag-alala, pag-pray kita. Kasi kung dumaan, tinawagan mo siya, pwede ba tulungan mo ako? Di ba kung isang mga balita na gano'n? Tulungan mo ako. Isa nang galing lang natin magsalita minsan, pero pag wala ka doon, doon mo malalaman eh. Pero sabi niya, may purpose ako kaya nangyari. Hello? Hello? Naalala ko yung binan ko. Binan namin ni Pastor Boy. Naalala ko yun. Nagpa patali na. Ayaw na mag-anak eh. Patali na. Sila lahat masaya na. Natalian na eh. After that, pinapansin na siya sa sarili niya na parang may bumubukol. Sinabi ng doktor, meron kang yung cancerous na parang sabi mo, may nabubuo sa katawan mo na dapat. Yun yung nagtali sa kanya. Sabi niya, according here, kailangan, natin yan, operahan. Tanggalin natin yung bukol niya. Malumalaki sa kanya. Mahirap na, baka ikamatay niya. Sobrang takot niya. So, her children asked her, why don't you get a second opinion? Punta sa ibang doktor. Sabi ng doktor, congratulations, Mrs. You're pregnant. Sabi, then she's trying to explain it. Natalian na ako. Hindi na ako magbubusin. Wala akong magagawa. You're pregnant. Inulit-ulit yung test. Inulit-ulit. Kung yun pala, ay pinaniwalaan niya yung unang doktor at sinabing na yun ay bukol na malaki at tinanggal yun, wala sanang isang bukol. Dahil nanay niya yun. Nanay niya yun. Yun yung kasama ng pastor mo. Isa nga, hindi nakakapak si Bongo lang.
Canada. Hallelujah. O di ba? Siya, hindi wala pa siya eh. Yung nanay niya, ang malaking buo. Ay, narinig niya Gusto nanay. ano? I want you to see this. May purpose ang God eh. You don't need a sickness. It's just a sickness or something that you need to bear. May sakit ako, gano'n ka. Ano gagawin ko? And all that God can see is He has a purpose for us. And we should see it. Bakit nangyari yun? Ba't hindi agad nakarating? Bakit hindi nabigyan ng visa? Bakit? Si ano naman, ang bilis-bilis nagka-visa. Mag-alala, may mga purpose yan. Kasi kung wala yan, wala yung nasa paligid mong yan, wala kang maintindihan sa sarili mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, would you please say, the one beside you, you have a purpose. You have a purpose. Philippians chapter 1 verse 6. Good. Ano sabi niya? There has never been the slightest doubt in my mind. Sabi ni Paul, ha? Ito, just a bit of doubt I doesn't have in my mind. Sabi niya, kahit slightest, kahit pinakamalit pa lang, pinakamano pang doubt, wala sa isip ko yun. Ito kasi dapat, di ba? You change the way you think. You change the way you think. You see things are not coming right before your eyes. But it doesn't mean that it's not really right. Tama? Amen? Sinabi na ba ito ng iyong asawa? Sana doktor na lang ang pangasawa ko. May nagsabi na bang gano'n? Wala naman, di ba? At ba ikaw na pangasawa ko pa? Wala naman, di ba? At naman sila natutuwa, di ba? Inuunahan ko naman eh, no? Madali lang makita eh. Kung hindi siyang naging asawa mo, wala ka sana ng mga koronang ganito. Diba, ganun lang yun eh. Amen? Tapos may darating mo pang mga may kasunod pa yan. Kasi ganun si Lord eh. Tingnan niyo mabuti ito. Walang kahit nagatiting na doubt sa mind ko, sabi ni Pablo, that the God who started this great work in you would keep at it, sabi niya, and bring it into flourishing finish on the very day Christ Jesus appears. God started a great work in you. Una sa cross. In this cross, Jesus died. He gave His life to each one of us. Yung kanina nagpapakanta, pinaliliwanag nila yun. They keep on telling it. Buti na lang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. He gave His life for us. You look at it na hindi ordinaryong pangyayari. Don't look at it as an ordinary thing, but it's a powerful thing. You know why? The God who created the heaven and earth, sabi ng Philippians chapter 2, who is equal with God, to be equal with God, sabi gano'n, si Jesus Christ, but took upon Him the form of a servant. Ibig sabihin niya, ang sarap na ng buhay niya, hindi na tayo papansinin. Pero, He became man, and just 3 years after siyang kumakuha niya yung ministry, at the age of 30, nagsimula siya mag-minister, at the age of 33, ipinako siya dito. Not even thinking na ito ang wakas niya, or ito yung bagay na magiging wakas niya, na alam niya napakahirap gawin. Eh, Pastor, madali lang, papako lang sa... Pero, naikwento ko na sa inyo, di ba? It never happened to everyone na hinakaw ng maraming eksaktong 39 lashes, tapos nilagyan ng corona. Siya lang ginawa ng ganon. Tapos ang ginawa pa, tinuya-tuya siya, nilagyan siya ng damit. Siya lang ginawa ng ganon. Kasi may purpose siya. Pagdating dito, hinamak siya. Grabe. Pag tinignan niyo yung 1 Corinthians chapter 5, 21, Romans chapter 5, ano makikita niyo doon? Siya na matuwid, naging kasalanan para tayo makasalanan ay maging matuwid. Pangalawa, siya na mayaman sa lahat ay naging mahirap para tayo mga mahirap maging mayaman. Tignan nyo, simula pa lamang ipinanganak sa sabsaban, walang nakuha ang hotel, hindi makapag-hotel, walang pera. Tapos ang ginamit pa sa kanyang damit ay hindi damit na pambata. Yung damit na inilalag, pinagpupunas sa hayop, yun ang nilagay sa kanya. Pati yung krus na ginamit, hindi kanya hiniram lang. Yung libingan niya, hiniram din lang, lahat hiram. Naging mahirap siya ng todo-todo. Ang purpose, para ikaw, simulan niya. Sisimulan ko itong mga ito. Lahat gagawin ko to. I'm going to do this. I'm going to start something for you. No? Sino yun?
Sino yun? Nilagay niya lahat dito, sarili niya, inako niya ang kasalanan mo para magsimula siya. That's a great start. Your life now, yung buhay mo ngayon, and the life that you're going to have, your rough and smooth road, and even your finish line, doon ka parating, doon sa matinding plano ng Diyos. Yung nasa Revelation chapter 21, where wala nang iyak, wala nang sakit, wala nang karamdaman, and what's that place? That's heaven. And even at the end, the new heaven and new earth. Kailangan makita mo ito. May sinimulan na si Lord sa buhay mo, may tatapusin pa siya, may gagawin pa siya. Hello? And if you're walking right now, you're running right now, and going to the finish line, of course, there's a lot, maraming mga dadaanan. But I tell you something, ang ikli lang yan. Mas mahaba yung dulo. Amen. Ang ikli lang yan. It's so short. 1 Corinthians chapter 2, verse 9, ito pa yung plano ng Lord. Ito pa yung gusto niya gawin. That is what the scripture mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared to those who love Him. So, ibig sabihin, meron pa siyang gagawin. Hindi po nakikita. Kung kunyari, ngayon nakita mo anak mo, hindi pa nakikita yung gagawin ni Lord, meron pa. Hindi ko sinabi dadadagin anak mo. Ang ibig sabihin, meron pa. Kung nakita mo ngayon, meron ka magandang sakay, meron ka magandang bahay, meron pa. Kaya sabi niya itong pangako niya, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa narinig, hindi mo pa na-imagine. Sabi niya, hindi pumasok sa isip mo pa ito. Pero may inihahanda pa ako habang mahal na mahal mo ako. God has prepared the best that is about to sarap maghintay eh. Bakit ako maghintay? The best eh. The best. Why should I put a little doubt to Him? He said that He's about to do great things in my life. Hindi mo makakalain, di ba? Dinala ka ng Lord dito. First step toward greatness, toward breakthrough of your life. Hindi mo nga napapansin eh, nagsimula kang sa maliit na trabaho, tapos palaki ng palaki, paganda ng paganda, kasi meron pa. Hindi pa tapos ang Diyos, meron pa. Dapat mo maintindihan, when He was nailed on the cross, He never said, oh, this is the only life you have. No! The things that you never seen before, the things that you never heard before, that are even entering your mind. Sabi nga, I prepared something for you. Hallelujah. Pinipersonal ka ni Lord. Meron pa. Meron pa. Ngayon, tatanungin niyo ako, ano gagawin ko, Pastor? Nakita na natin ngayon. People are going to this way. The people toward. You can go to other way. You go to Jesus' way. The truth and the life. And then when you go there, I want you to see this. There is only one thing that you need to do to make this, all of this reality in reality. Ano yun? Yung concept po nilagay ko. Embrace God's love. Love Him more and more. I-embrace mo yung pagmamahal niya. Pag sinabi mong i-embrace mo yung pagmamahal niya, yung isip natin na nagdidikta ng mga negatibo, tanggalin mo na yan kasi ang Diyos mo positibo. Yung isip mo na nagsasabing wala ka na magagawa, tanggalin mo na lahat yan. Magtiwala ka sa Diyos. Ngayong oras na ito, kung meron man tayong dapat gawin ngayon, mahalin mo si Lord. Kailangan kita, Lord. Okay, financially, may kailangan ka. Huwag kang maniwala lamang na isang pagagaling ito, Lord, kinuwenta ko na po yung trabaho ko, hindi ko mababayaran yung aking utang. Yung trabaho mo, hindi kaya yan, pero kaya ni Lord yan. Amen. Sister Reza po, galing sa mayaman na angkan. Ako naman, pinagyaman na angkan. Kaya naman yung aking father po, kasi sima ng tayo. At maganda naman ang buhay namin.
Pero nung magsama kami, hindi kami tumingin sa aming mga magulang. Tumingin kami sa kayang gawin ng Diyos sa buhay namin. Diyan mo ba kayo? Kung bakit pinipilit namin ang mga anak namin kumain ng gulay at matutong kumain ng isang ulam lang, at kung marami na mag-ulam, masaya sila, pero isa pa lang nakuha na sila. Ay hindi ko alam kung bakit namin ginagawa yung sa kanila ng una. Kung ano na inanda dyan, yan ang kainin nyo, kain sila. Kaya kami masaya kami tatlo. Pag kami isang ulam. Pag nadagdagan niya, sobrang saya. Hindi ko narinig yung mga anak ko na sabi niya, Daddy, yan na naman. Okay, yan lang, Daddy. Walang ganun. Kasi naramdaman namin yung saya na habang kumakain, masaya. Hello? Nakita ko doon. May kayang gawin si Lord eh. Nakita ko yung kanyang ginagawa. Sobra. Kung ikaw ngayon, mamali mo si Lord ng sobra-sobra. Kahit yung pinaka-imposibleng bagay na sa tingin ng tao, sa harapan mo, gagawin niya posible. Kahit pa yung mga bagay na pangailangan mo, sa harapan mo, susupply ng Diyos yan. I tell you, tuwan-tuwa ako, step at a time. Tapos, tinitignan ko yung mga ginagawa ko ganyan. Sabi ko, Lord, nagtitiwala kami sa iyo. Kasi the more na nag-iisip kami ng paraan kung paano kami makakalampas sa isang bagay, the more naman lalo kami nababawasan. Siguro yun ang aming calling, iba sa inyo, iba siguro. Pero nandun kami. Pero isa nakikita namin, ang Diyos talaga, hindi ka papabayaan. Pag sinimulan ka niya, ang tindi niya. Huwag kayong mag-alala. Kung i-impress mo kay Lord, mahal mo siya, hindi pababayaan ang pamilya mo, pati sarili. Kumain po tayo lahat.